So sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga dahilan kung bakit ayaw mag-start ng ating mga motor. Kabilang na dito yung mga dahilan kung bakit nangyayari ito. At syempre ituturo ko na rin sa inyo yung solusyon at kung paano maiiwasan ito. So lahat ng yan pagkatapos ng ating intro. So sa video nito itatry natin. So ngayon pag-uusapan natin yung So alam naman nating lahat na yung ating Honda Click ay mapapagana lang sa pamagitan ng ating starter. At wala po itong kickstarter, kaya naman kung sakali mang hindi na natin mapagana ang ating starter ng ating mga motor, wala na tayong ibang way para mapagana ito. So kung mangyari man sa inyo na hindi nyo mapagana or nasira yung inyong mga starter, ano nga ba yung mga dapat nating tignan para maayos or masolusyonan ito? So ang pinakaunang dahilan po or common na dahilan kung bakit ayaw gumana ng ating starter ay dahil sa mahinang baterya. So dito madali lang po natin malalaman na baterya yung problema ng ating starter kung nagpupula po yung ating battery indicator. Ibig sabihin po nun, minsan may depekto yung ating baterya, may depekto lang, or minsan mababa na po yung voltahe. So yun po yung pinaka-common dahil nga po alam naman natin na battery operated yung ating motor at dun lang kumukuha ng lakas or ng power yung ating starter. So yun, kapag po nagkataon na pula na po yung battery indicator nyo or mababa na po yung voltahe at ayaw po gumana ng inyong starter, ang pinaka-possible reason po nun ay ang inyong baterya. So ano po yung gagawin natin kung sakali man nangyari yon? So ang simple lang po yung paraan para masolusyonan yung problema natin na yon. Papalitan lang po natin ng bago yung ating baterya or i-recharge lang natin, ipapa-recharge. Tapos nang sa gayon mapaandar na natin yung ating motor, magkaka-power na siya. So para po maiwasan yung senaryong yun na hindi nyo po mapaandar yung inyong starter dahil mahina yung baterya, lagi nyo pong i-check yung voltahe ng inyong motor. Dito sa digital panel natin, alam naman po natin na nakikita po natin dito yung voltahe. Kaya nga po may voltahe dito, voltage meter. So para na-check po natin kung okay pa yung ating baterya, kung mahina na. Also, yung sa indicator nga na sinasabi ko sa inyo dito kapag pula na. So, yun po yung unang dahilan, baterya, kung bakit hindi nag-start yung ating motor. So, pangalawang dahilan naman po kung bakit hindi mag-start or ayaw mag-start yung ating mga motor ay dahil sa wirings. So, dito sa wirings medyo komplikado ito, mahirap siyang i-troubleshoot. Hindi tulad ng battery na makikita agad natin dito, may indication na namumula siya or mahina yung battery, mababa yung voltahe. Sa wirings kasi mahirap siya i-troubleshoot dahil maraming parts ng wiring yung ating motor at hindi natin alam banda kung saan siya may sira or may kalawang. So dito sa natutunan ko sa aking motor, meron tayong tatlong dapat tignan na pinaka-possible tamaan na wirings kung bakit ayaw mag-start yung ating mga motor. Una na po dyan, yung connection ng ating ECU papunta sa ating stator. So ito po yung isa sa naging problema ko rin nung ayaw mag-start yung aking motor. So tin-troubleshoot po kasi hinanap yung pinagmumulan ng hindi pag-andar at nakita po siya between dito sa connection ng ECU nga papuntang stator. So nakakabit po siya banda dito guys. So ipapakita ko po dyan sa taas yung naging problema. Ito po siya hawak ko ngayon yung pinalitan na pyesa. So ito po kasi yung connection nila is pangit. Kapag nabasa po kasi ito, parang nangangalawang at ayun, nasisira. So yung pinalit po nila dito is yung tinatawag na AdPro. So kung bibili po kayo ng AdPro guys, nagre-range po yan ng 800 pesos or mahigit, depende sa lugar. So paano po malalaman na ito pala yung problema, yung part pala yun na wirings? So dito tinest nila. So yung mga wirings nilinis nila, tapos pinagdugtong at gumana po yung starter ko. So doon nalaman po namin na ito pala yung problema. So ang ginawa, pinalitan ng mas magandang case ng wirings. Ito po kasi yung pinalit nila, ang sabi po kasi sa akin is kahit mabasa is hindi siya mag-short circuit or parang hindi siya magkukos na
mawala ulit yung starter natin. So kung yun man yung case sa inyo, tinignan nyo ito, tong part na to, dito siya banda nakalagay guys, sa take note. Kung bubuksan nyo yung motor nyo, ito siya. So ayan, kung makalawang yan, ayan, baka possible ito yon. So ito yung isang part ng wirings na titignan nyo. So bukod po dito sa part ng wirings na to, dito sa connection ng ECU papuntang stator, pwede nyo rin pong tignan yung connection ng side stand. Sa loob po kasi nito may wire, so hindi ko lang may papakita sa inyo, pero maglalagay po ako ng picture dyan. Ito po kasing side stand natin, yung alam naman po natin na nagkukos kapag nakababa po yan is namamatay po yung ating makina. So minsan kapag may sira po or depekto yung wirings natin dito sa side stand, which is masisipat natin dito, or kung hindi naman is makikita natin siya sa part na to kapag binuksan po natin yung ating compartment. Yung wirings po na yan kapag may depekto is matik na hindi magi-start yung ating mga motor kahit anong gawin nyo kung may depekto. Minsan kasi ninangat-ngat po siya ng daga, minsan naman dahil sa corrosion sa ulan. Pero pinaka main cause na nakikita ko sa internet, ninangat-ngat ng daga. Kaya naman yung nangyayari kapag may damage yan, may sira, naka-activate yung ating side stand kill switch, kaya naman hindi natin mapa-start yung ating motor, hindi natin ma-electric start. So yun yung dahilan doon. Ang gagawin lang natin, palitan natin yung sira, pagdugtungin kung naputol man, para nang sa gayon mapagana ulit natin yung ating motor, ma-start natin. So bukod po doon sa connection sa ECU papuntang stator, sa side stand, meron pa po dito sa fuel pump natin. So minsan kasi kapag hindi gumagana yung fuel pump natin or fuel injector na naka-place dito, hindi po mag-start yung ating motor. Ayan ay base na rin sa mga mekanikong nakausap ko. So dito malalaman din po natin kung yung fuel injector or yung fuel pump po yung sira sa pamamagitan ng pagbuhay lang ng ating digital panel. So kapag binuhay po kasi natin yung ating digital panel, may maririnig po tayo dito banda sa ating tangke or sa ating gas tank na parang tutunog siya na mechanism or parang electric sound lang. Ito ipaparinig ko sa inyo para malaman nyo yung tinutukoy ko. Ito pag in-start po kasi natin yung ating motor, binuhay po natin, in-idle natin, tatapat ko dito sa may upuan. Kung narinig nyo po yung part na yon, ulitin ko, buksan po natin yung ating compartment para mas marinig po ninyo. Ayan, dito nyo siya papakinggan, itatapat nyo yung tenga nyo dito. So o-open ko yung makina natin, idle natin guys, or on natin tatapat ko dito, may maririnig kayo. Ayun, kung narinig nyo man po yun, kung mahina man, pero lalakasan ko na lang sa editing. Kapag wala po kayong narinig na ganon, ibig sabihin po nun, yung fuel pump or yung fuel injector, hindi po siya nagfa-function, kaya naman po hindi nyo na-i-start yung inyong mga motor. So pangatlong pwede nating tignan or maging dahilan kung bakit ayaw mag-start yung ating motor, ito nangyari na sa akin to, is yung problem dito sa ating CVT. So ang pinaka cause kung bakit ayaw mag-start nung akin noon is naputol yung belt niya. So sabay sa pagkaputol ng belt ko is ayaw na mag-start ng aking motor. So nung tinignan namin kung bakit ayaw mag-start, ang nangyari pala is nakaipit yung belt sa ating drive face dito sa part na to, kaya naman nahihirapan yung ating motor na mag-start or hindi talaga siya mag-start dahil may nakaipit dito sa part na to. So yun, kung sabay naputol yung inyong mga belt, naramdaman nyo naputol at ayaw mag-start, yun na yung pinaka-possible na problema, naputol yung belt nyo at umipit siya dito sa inyong drive face. Meron naman pong cases na natatanggal yung nut niya dito sa drive face, kaya naman yung nangyari ay hindi rin siya nag-start. Ito case naman ng ibang rider. So yun, minsan nandito sa CVT yung problema. Kung may kumakalansing man dyan or naputol yung belt, hindi talaga mag-i-start yung inyong mga motor. So ang possible or yung solusyon natin doon,
palit belt, buksan natin at i-check natin kung may nakaipit or kung ano man yung problema na nandito. So ito, pang-apat na dahilan kung bakit ayaw mag-start yung ating motor ay possible na dito sa part ng relay natin or dahil sa mga fuse ng ating mga motor. So yung mga fuse kasi ng ating mga motor, may kinalaman yan para mapaandar o mag-function ng mabuti yung ating mga motor. So lahat yan may specific na parte para sa ating motor. So kung isa man dyan ay sira or hindi gumagana, ay possible na hindi aandar or mag-start yung ating motor. So dito sa fuse, 6 kasi yan, meron ginagamit yung iba na light tester na kung saan itetest nila kung may current or may dumadaloy na kuryente sa bawat fuse natin. So itetest natin yan, may gagamitin silang light tester. Pag umilaw, may current na dumadaloy. So isa-isahin yan. So, kung hindi naman yun yung problema, minsan sa kalawang. Kapag binunot kasi natin yan at nakita natin na may kalawang yung mga fuse natin, baka yun yung dahilan kung bakit hindi dumadaloy yung kuryente sa ating mga fuse. So ang gagawin lang natin doon, lilinisin yung kalawang or tatanggalin yung kalawang. Kung sakali man masyado na siyang makalawang, pwede na natin palitan. Make sure lang na yung fuse na ipapalit natin is kaparehas na ampere. Dito kasi, kung makikita nyo yung ano natin, dito sa ating takip ng ating battery, meron tayong guide dito. Kung ilang ampere yung ilalagay natin. 25 ampere, 10 ampere. Dapat kung masira man itong main na 25 ampere, which is ito, kung may kalawang yan or defective, 25 ampere din yung ipapalit natin. So ayan, may guide tayo dito sa ating motor. So ito sa Honda Click, ito yung guide nya. So minsan kung hindi man sa fuse, which is itong 6 yan, dito sa ating relay guys. So yung relay na yan, may kinalaman din kung bakit minsan hindi gumagana yung ating motor. So yung nasa taas is yung main relay natin. Kapag sira yung main relay natin, hindi gagana yung buong motor. Kuryente, starter, lahat. Kasi yun nga yung main relay natin. So dito sa ating main relay, ginagamitan din yan ng tester para malaman kung may current or kung may defect yan. So kung may defect man yan or sira na yan, hindi gumagana, papalitan lang yan at maayos na yun yung problema sa starter. Tapos dito sa start charging relay, ito specific talaga to dito sa ating starter. So kung sira man itong start or charging relay natin, hindi po talaga gagana yung ating starter. Gagana po yung ibang mga kuryente, mga ilaw, mga busina. Pero kung ito po sira, start charging relay, minsan, ayan, dahil charging relay din siya, di rin gagana yung ating starter. So ito po yan. Ganon din po yung konsepto dito. Kung medyo makalawang, kung tinester po yan, walang dumadaloy na kuryente, possible na sira po yan. Ang gagawin lang po natin is papalitan po yan para mapagana ulit yung ating starter. So bukod dun sa nabanggit natin, meron pa nga tayong ibang pwedeng tignan kung sakali man wala dun yung problema. Isa na dyan yung ECU, yung stator natin at yung magneto. Pero dun sa part na yon, hayaan na natin mekaniko yung mag-troubleshoot sa mga yon kasi mahirap siyang tignan kung sira talaga or what. Wala tayong idea about dun. Kaya naman mas maganda na alam na natin kung saan yung i-check natin kung sakali mang hindi natin mapagana yung ating motor or kung ayaw man gumana yung starter nito. So ayun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know, usapang ayaw mag-start ng motor.